Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, fiqhul muyassar, sumunod na usapin, yung ji'ala. At yung ji'ala, parang ano ito kung sa English, mga award o reward, para sino mang gumawa ng mabuti. Pagkilala sa kanya. At maraming sinasabi yung mga tao na purpose nito kasi sa atin sa Islam, di ba? Ano naman, malinaw gagawin natin ng mga bagay-bagay alang-alang kay Allah. Pero yun nga, minsan mainam din na isinasa publiko yung pagkilala sa mga tao, sa kanilang mga natatanging ambag, lalo na sa lipunan. Yung nga, para yung mga tao ma-inspire na gayahin yung tao na yun. Yun yung unang dahilan. Siyempre, ganun din, kung karapat-dapat yung tao sa reward, mahirap, di ba? Bibigyan siya ng cash na reward, di magagamit niya yun. Magagamit niya sa kabutihan para mapaunlad ang kanyang buhay, inshallah. So dito sa ji'ala, ang unang usapin, al-mas'alatul ula, ma'naha wa hukmuha. Ang hatol dito at ang kahulugan nito. So yung ji'ala, iltisamu audin ma'lum ala amalin muayyan bikat in nadri an fa'ilihi. Ito daw ay ang pabuya na ibibigay sa isang natatanging gawain. Pero hindi pa tokoy dito yung So dito sa ji'ala, yun na binabanggit ko kanina, yung yung award, di ba? Ibibigay sa tao na kumbaga nakagawa, natapos na kumbaga at tukoy siya. Pero dito kumbaga hindi pa nangyayari yung isang bagay, itinakda na yung reward sa kanya. Ito yung ji'ala. Bawa merong tao mag-aanunsyo. So hindi pa tukoy kung sino yung makakagawa nito. Kasi anunsyo pa lang ito announcement pa lang. So merong poster. Ano ba sasabihin niya? Man wajada sayyarati al-mafkuda falahu alfa riyal. Sino man daw ang makakatagpo sa nawawala kong sasakyan ay para sa kanya ang 1,000 riyal. So merong reward para sa sino man na makatagpo. So ganyan din, di ba? So bukod doon sa magiging inspirasyon nitong tao, itong ganitong gawain para sa ibang tao, at yun din, makakatulong din ito doon sa tao na tatanggap ng reward. Siyempre, pangatlo, isang anyo ng pasasalamat nung tao na tinulungan, yung nagpaskill ng ji'ala. Kumbaga pasasalamat niya doon sa sino mang makatulong sa kanya. So hindi ito naiiba doon sa reward. Halimbawa, di ba, si Atong Ang, magkaning kapag ba ituro mo doon, nasa si Atong Ang, 10 million ba yun? Oo, ganun katindi si Atong Ang, 10 million. Tapos may gumawa ng meme. Yung mga tao talaga, puro kalokohan. Andan daw, may lumapit daw sa sa DOJ. Alam ko na kung nasa si Atong Ang. Tapos maya-maya nandiyan si Atong Ang. Sinenyasan siya. Tumahimik ka. Bibigyan kitang 50 million. Huwag ka lang magsasalita. Tapos bumalik yung tao. Ay, hindi ko pala alam kung nasa si Atong Ang So, ganun mga reward. Ganito mga klase. Napapaloob dito. Napapaloob dito yung mga ganitong mga usapin sa ji'ala. At ito nga ang hatol dito, wahiya minal ukudi al-mubaha syar'an. Kabilang ito sa mga pinahintulutan sa Islam na mga ukud, na mga kasunduan sa pagitan ng mga tao. Na dito, di ba, magiging katulad lang din dito ng iba pang mga transaksyon sa pagitan ng mga tao. Pagbenta, pagbili, di ba? So dito kumbaga meron nag-aalok. Meron siyang ibinibenta. Kumbaga, kung ihahambing natin sa ibinibenta niya yung bibili pala. Nasa kanya yung pera Parang siya yung bibili.
Tapos siya yung makakapagbigay ng impormasyon doon sa kotse na nawawala. Siya yung nagbebenta. Kumbaga, binibenta niya yung impormasyon. Parang ganun ang mangyayari. O yung kotse, so, parang binibenta niya yung paraan para makuha, mabawi yung kotse, makita. So, ganun din. Ito ay pinahintulutan. Ito ay pinahintulutan. Pero nga, binabanggit nga dito, mubaha. Pwede, pero hindi siya wajib. Kaya nga, para sa sino mang tao, nagagawa ng mabuti, tapos maghahangad siya ng gantimpala, hindi obligado yung magbibigay ng gantimpala. Hindi obligado. Ba, merong ano nga, di ba? Nawalan ng kotse. Kasi hindi naman siya nag-announce na magbibigay siya ng pabuya. Tapos yung nakatulong ka na makita yung kotse. O, nakita ko yung kotse mo, nandun sa kanal. Doon iniwan ng karnaper. Kasi minsan ganun eh. Gagamitin na yung sasakyan sa krimen. Tapos iiwan na. Eh, nakita nung nagpapastol ng tupa. O, nakita ko yung kotse, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Nasaan yung reward ko? Walang mangyayaring reward na obligahin niya yung tao na ibigay sa kanya. Kasi mubah. Ito, oo. Pero hindi siya wajib. Hindi wajib magbigay ng jiala. Hindi obligado magbigay ng jiala. Wa yadullu alayha qawluhu ta'ala waliman jaa bihi himlu bairin wa ana bihi zaimun. At ang dalil dito, yung sinabi ni Yusuf alayhis salam doon sa kanyang mga kapatid. Di ba nawawala yung pantakal ng hari? Sabi niya, sino man ang makakapagsauli nito ay para sa kanya ang isa pang karga ng pagkain. Kasi yung mga tao pupunta doon sa kanya, kumukuha ng ayuda. Namimigay siya ng ayuda, nagdi-distribute siya ng ayuda. So isa pang karga ng pagkain. At siya raw ang magtitiyak na ito ay matutupad. So si Yusuf alayhis salam, ito yung sample ng jiala sa mismong mga sinabi niya na nababanggit doon sa Quran. Jadi iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il Arab. So meron daw mga tao na napadaan sa kumbaga isang lugar ng mga Arabo. So pwede nga na ito eh, Badu o kumbaga nakatira naman sila talaga doon. Kasi tumpok-tumpok naman sila kapag tira doon eh. Sama-sama sila. So pagdaan daw nila ng mga tao, ng mga sahaba radiyallahu anhum fastadafuhum. Humiling daw sila doon sa mga tao na yun na manatili sila doon ng mga ilang araw, magpapahinga. Falam yudifuhum. Pero hindi sila tinanggap ng mga tao. Hindi sila tinanggap. Foludiga sayyidul hay. At habang nandun sila, nabalitaan nila na parang natuklaw yung pinuno ng mga tao na yun sa lugar na yun. Natuklaw ng ahas o ano pa makamandag na hayop. Kasi kahit pala yung scorpion o maliit na hayop, may mga matitindi din na ano eh. Insekto lang yun pero matindi yung lason. Sa mga gagamba, may ganun din, matindi yung lason. So nilason daw yung ano, kumbaga natuklaw at kumbaga pinagdurusahan niya yung epekto ng lason. Faqalu lis-sahaba, hal fikum man raq o min raq? Hal fikum min raqin? So nagtanong yung mga tao doon sa mga sahaba, meron ba sa inyo na nagrurukya? Natalakay na natin ito eh. Talakay na natin ito yung pinuno nila, di ba? Na natuklaw tapos binasahan nila ng Fatiha. Ito yun. Qalu na'am, sabi ng mga sahaba, oh, meron. Siguro di ba? Kanina ayaw mo tanggapin yung mga tao tapos ngayon hihingi ka ng tulong. ayaw mo tulungan yung mga tao tapos ngayon hingi ka ng tulong, magpaparukya ka. Pero wala, may ganun talagang tao eh.
Gawin na lang natin yung mabuti. Inshallah, si Allah naman magre-reward eh. Bahala sila sa buhay nila. Lakin la naf'al illa an taj'alu lana jaulan. Pero sabi ng mga sahaba, sige, kumaga, merong nagrurukya sa amin pero hindi namin ito gagawin. Hindi namin tatanggapin yung magrukya. Liban na lang na magpapabayad kami. Yun nga yung jo'la, yung jo'la na tinutukoy dito, yung ji'ala. So merong kapalit, merong hindi man siguro walang hiya yung pagkakasabi nila. Sinabi rin naman nila siguro ng maayos. Sabi nila, sige, pero kailangan may bayad. Faja'alu lahum kati'u siya. At sabi nila, sige, magbabayad kami at ang ibabayad daw nila, gagawa nilang pabuya. Yung kati. Dito yung kati na, yung pagkakatranslate ni Sheikh Salman, isang kawan. Farakahu, rajulun minhum bifatihatil kitab, fabara ar-rajulu. So nagrukya ang isa sa kanila sa pamagitan ng suratul Fatiha at gumaling daw ang tao, yung lalaki, yung pinuno nila gumaling. Fatawhum bisya. At ibinigay nga sa kanila yung tupa na ipinangako sa kanila na kumbaga compensation o reward. Faqalu, la nakhudu hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sabi nila, diyan muna yan, hindi muna namin yan kukunin, tatanungin muna namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So titiyakin muna nila. Siguro nagdalawang isip sila kung pwede bang tumanggap ng ganun na gantimpala. Falamma raja'u sa'aluhu faqala lahum sallallahu alaihi wasallam khudu minhum wadribu li ma'akum bisahmin. So sabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sige tanggapin ninyo at bigyan ninyo ako ng bahagi mula doon sa kukunin ninyo na tupa. Iniulat ito ni Imam Al-Bukhari. So pwedeng magtukoy, parehong party. Yung magbibigay, pwede ka magbigay ng reward, pwede ka bangako ng reward, at ikaw naman pwede kang tumanggap ng reward, inshallah. At yung gagawin, pwede mong gawin. Nang intention mo ay makamit din yung reward, inshallah. Hindi ito magiging shirkun asgar. Hindi ito magiging riya. Inshallah. Hindi ito magiging riya. Pero syempre, isasama mo sa intention mo, nagagawin mo to alang-alang kay Allah, panigurado. Para talagang ligtas sa shirk. Pero yung kumbaga yung kikilalanin mo na makakatanggap ka ng gantimpala kapag magawa mo yung isang bagay, walang problema. Hindi ito magiging riya. Katulad sa trabaho, halimbawa, di ba? Tatrabaho ka, sinasahan mo sa sweldo ka, sa dulo ng trabaho mo. Walang problema, hindi yun riya. Kasi bahagi yun sa naging kasunduan ninyo eh. Magiging riya yun kapag wala namang kasunduan. Tapos nag-i-intention ka na maniningil ka ng reward kapag nakagawa ka ng mabuti. So dito, malinaw dito, alhamdulillah, pinahitulutan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inshallah, walang riya dito. Walang pagpapakitang tao. Pero syempre, all throughout sa gawain na ito, titiyakin ng tao na magagawa niya yung bagay alang-alang kay Allah una at higit sa lahat. So yung mga usapin na napapaloob dito, Wetala ko bil ja'alati al-ahkam al-atiyah. Napapaloob sa ji'ala ang mga sumusunod na mga hukom, alhamdulillah. Una, yushtarat fil multazim bil ja'al an yakuna sahihut tasarruf fil amili an yakuna qadiran alal amali. So una, yung magbibigay ng pabuya, dapat may kakayanan talaga siya na magbigay ng pabuya. May nangyari yan minsan eh. Nagparapol sila, mga Muslim parapol. Tapos ang premyo Hajj.
Tas yung pala yung mangyayari, yung Hajj na pinapangako nila, hindi naman pala sila yung gagastos. Kumbaga, ipapasa lang din siya sa NCMF o doon sa ano, sa City Hall, doon sa Muslim Affairs para mapa-Hajj siya. Brother, naghihintay ilang taon na siya, ilang taon na yung lumipas. Hindi pa rin siya nakakapag-Hajj. Kasi hindi siya maisingit-singit sa NCMF eh. Kasi libreng Hajj doon para sa kamag-anak lang ng mga opisyal eh. Yan, baga, hindi naging tama yung kanilang hindi ko nga alam kung matuturing bang Giala yun kasi raffle yun eh. Wala namang nangyari na na kumbaga kondisyon na meron siyang gagawin na natatangi na magkakaroon ng gantimpala. Pero either way, sa nangyari, kumbaga nangako sila ng isang bagay na hindi nila matutupad. So sa ganitong pagkakataon sa Giala, hindi rin pwede. Hindi rin pwede na mangangako ka na wala ka namang kakayanan na tuparin. Kaya halimbawa, di ba? Hindi sa iyo yung sasakyan. Balikan natin yung sample kanina. Hindi naman sa iyo yung sasakyan. Tapos nagpatulong lang sa yung kaibigan mo na nawalan ng sasakyan na hanapin yung sasakyan. Tapos ikaw naman, nakaisip ka, o sinong makakakita ng sasakyan, merong 1,000 reals. Nakita na yung kotse nga. Nakita. Tapos ngayon yung nakakita, nangihingi ng reward. Gantimpala kasi sinabi mo eh. Ngayon, sasabihin mo ngayon doon sa nakita, sige, pupuntahan ko yung may-ari, kukunin natin sa kanya 1,000 reals. Yung may-ari, wala palang 1,000 reals na maibibigay. O yari ka ngayon. Kung sa ganon, pwede kang mademanda, ikaw ang magkakaroon ng obligasyon. Ikaw naman yung nangako eh. Ikaw ang nangako, hindi yung may-ari. Hindi yung may-ari. So mamaya, di ba, mangako ka 1,000 reals. Tapos yung kotse pala na hinanap mo, 300 reals lang yung halaga. 300 reals. So motor pala, motor. Di ba? Pag may makita nung motor nung kaibigan ko, meron siyang 1,000 reals. O tapos yung motor pala niya, ba't ako magbibigay 1,000 reals? Sasabihin ng kaibigan mo, ba't ako magbibigay 1,000 reals na reward? Nabili ko yan sa Haraj, 300 lang. Yung motor na yan. So dapat meron siyang kakayanan na makipagtransaksyon. At syempre yung gagawa, pero ano naman na ito eh, kasi ibibigay ang reward after the fact, after na mangyari yung kinukondisyon. So dapat may kakayanan siya, o ibig sabihin nito, dapat nagawa na niya yung isang bagay na kinukondisyon para makatanggap siya ng reward, insyaallah. Pangalawa, anyakunal amalu mubahan, dapat yung gawain ay mubah, pinahintulutan. Fala tasuhu ala muharramin kaginain aw sinaati khamrin aw nahwihima. So dapat ang gawain ay halal o mubah. So hindi pwede sa mga haram. Halimbawa, sabihin mo, di ba? Merong 1,000 reals yung kakanta at sasayaw, di ba? Kakanta at sasayaw dito sa harapan. Merong 1,000 reals. Walang ganun. Hindi pwede yun. Hindi pwede. O kaya, bibigyan ko ng 1,000 reals yung makakagawa ng 1 galon na sadiki, ulam banog, gin bulag. Hindi pwede yung galon. Okay, may nawawalang gitara, may nawawalang kung ano-anong pinagbabawal, papahanap mo may reward, hindi pwede. Ikaw na nagbibigay ng reward, bawal sa'yo. At yung maghahanap, merong magpo-post, di ba? Muslim yung maghahanap. May nakita siyang pinost sa sa Facebook. Oh, meron akong nawawalang gitara, ganito, mamahalin yun. Pag makita nyo, isoli nyo sa may-ari, tapos meron kayong reward. Pag makita mo wag mo nang hindi ko naman ibig sabihin na kumbaga sirain mo. Pero pag makita mo, wag ka na magsumbong doon, wala kang kinalaman na doon. Hayaan mo lang siya doon kung saan mo siya nakita. Hayaan mo lang siya, yung gitara nakita mo nandun sa isang tambakan. Nakita mo doon, ito yung nawawalang gitara, may reward pa naman to, 10,000 pesos. Huwag ka na magsumbong doon. Hayaan mo na siya doon. Wag mo na kung
Kung ano mo kasi, wag ka na magsusumbong kasi hindi mo naman kailangan yung reward nun, eh, haram yun, eh. Haram yun na bagay. Pero halimbawa mangyayari, hindi mo alam, may bag nawawala, sasabihin, nawawala dun sa poblasyon na naiwan kung saan, di maalala. Kasi nakita mo, hindi mo alam kung anong laman. Basta nakita mo lang, tapos di sinurrender mo na doon sa may-ari. Tapos pagbukas ng bag, puro bote ng gin. Inshallah, wala ka lang kasalanan na doon. Hindi mo naman alam eh. Hindi mo naman alam. Okay, may wallet. O, sino mo makapulot ng wallet ko? May 10,000. O, ay napulot mo, sinurrender mo din. Kaya pala ang laki-laki ng reward ng wallet na yon kasi may laman palang shabu, 5 gramo. O hindi mo alam. Eh wala kang lang kasalanan doon, inshallah. Basta kung alam mo na yun ay haram, edi wala ka nang kinalaman doon, wag nang pakialaman, inshallah. Allah yuwakkitul amal biwaktin muhaddad, isa pang kondisyon. So walang tukoy na panahon dapat ito. Falaw qala man radda jamali ila nihayatil asbu falahu dinar lam yasu. Bawa merong magsasabi, sino man ang makakita, sino man ang makapagsauli ng camel ko sa linggo na ito, hanggang sa katapusan ng linggo na ito, diba? Kailangan may soli ng Jumu'ah o Sabado, meron daw siyang 1 dinar. Eh paano yun kung nakita yung camel mo next week pa? Kasi layo ng nilakad ng camel mo eh, naganap pa ng chicks. So walang walang saysay daw yung ganitong kondisyon. Hindi pwede. So dapat ang kinukondisyon mo yung pagkakatupad ng gawain, hindi yung oras. Yung pagkakatupad ng gawain ang kinukondisyonan, hindi ang panahon. Pangapat, at ito na rin yung panghuli, alhamdulillah, sa mga kondisyon. Annaha akdun jais. So pinahintulutan nga ito na kasunduan. Likullin min tarafaini fiskaha o faskiha. So kahit sino raw sa dalawang panig ay pwedeng pawalang bisa ang kasunduan na ito. Fa in fasakaha al-jailu falil amili ujrat al-mathal wa in fasakaha al-amilu falahu syai'un lahu. Sa halimbawa niyan nga mangyayari, kung nangangako magbigay ng pabuya ang magpapawalang bisa, ay may kabayaran ang gumagawa ayon sa nagawa nito. Sa halimbawa, di ba, yung balikan natin yung kotse kanina, 1,000 reals. Tapos siya mismo yung nag-anunsyo, hindi pala ako makakapagbigay ng 1,000 reals, wala pala akong pera. Sa anumang kadahilanan o nagbago yung isip niya, kailangan pa rin niyang i-compensate yung tao na nagsauli ng kotse niya. Kailangan pa rin. Maobliga siya. Pwede nga siya mademanda. Yung katulad nga din kanina, yung di ba? Hindi naman pala siya yung magbibigay ng reward, nangako siya na magbibigay siya ng reward. Pero, kung yung nakakita ng kotse o ano pa mang nakagawa ng bagay na may reward, ang magpapawalang bisa, sabihin ayaw niyang tumanggap, pwede. Pwedeng wala siyang tanggapin. Pero nangako na magbibigay, dapat meron siyang ibigay kahit papaano na kahit na anong compensation. Pero yung tatanggap sana, siya ang merong kompletong karapatan kung ayaw niyang tumanggap. So di ba, halimbawa may napulot kang pera, di ba? Tapos bibigyan ka ng reward, ayaw mo tanggapin. Sabi mo, okay lang, walang problema. Hindi ko naman ginawa yan para sa reward. So pwede niyang tanggihan. Pero yung nangako na magbibigay, dapat to pa rin niya yung ipinangako niya. Alhamdulillah. So ito yung ji'ala. Alhamdulillah. So sumunod na usapin yung lukata. Natalakay na natin to eh. Yung mga napupulot, di ba? Mga napupulot. Meron nga 20 pesos dyan. Hanggang ngayon, nandyan eh. Hindi ko alam kanina yan eh. 20 pesos na barya. Nandyan pa rin. So, inshallah. Talakayin na natin tuli. Kasi matagal na natin, huling natalakay pa. 3 taon na yata nakalipas. Kasi tinalakay natin to noon yung nakapulot si Yasin ng libro. Yung meron 1,000, di ba? Tapos mamaya nalaman natin, kay Khalid Laki pala yun. Si Khalid Laki pala nag-iiwan ng mga ganong libro ng supi. Tapos may lamang pera. Libro ng supi yun eh. Kaya tinapon ko na yung libro na yun eh.
Pero yung pera, ano naman eh, naidagdag natin yun doon sa pang imprenta ng mga libro nung nakaraan. Eh, hindi ko pa naman alam yun na kay Khalid Laki pala yun, eh, basta siya, naiwan. At sabi niya nung nakita na siya ni Yasin, nakilala na siya ni Yasin, sadaka daw talaga yun. Eh, okay na yun, hindi natin kailangan isoli sa kanya. So matatalakay natin ito uli, inshallah, ang lukata. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.